Tips paano makasurvive sa Nihongo. Number 1, kailangan i-practice mo lang yung mga natutunan mo. Like ang pagbabasa or yung mga naririnig mo na alam mo na ginagamit sa araw-araw. Napaka-importante na nagbabasa tayo ng libro. At least 10 vocabs a day. Kailangan i-practice natin yung mga natutunan natin. Makipag-usap sa mga kasamahan nyo na marunong din mag-Japanese or di kaya sa kasama mong Nihonjin or di kaya kausapin mo yung sarili mo. So, pwede mo na makausapin yung sarili mo para ma-i-apply mo yung mga natutunan mo sa araw-araw. Pangalawa, napaka-importante din yung listening. So, panunood ng mga anime, ng mga videos na related dun sa language na inaaral mo. Kasi napaka-importante guys na araw-araw meron tayong baong kotoba. No? Kasi, pabalik-balik lang din naman yung mga kotoba na ginagamit. Lalong-lalo na sa mga genba, sa mga construction site, or sa mga factory, kung saan ka man nagtatrabaho, kung saan ka na-assign. And of course, yung communication. Now, yung communication is napaka-importante. The way mag-respond sa leader mo, the way ka mag-respond sa mga kasama